Isang magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining Katrina I. Maula, ang inyong magsisilbing tagapagdaloy sa araw na ito. Ang aking paksang tatalakayin ay tungkol sa pag-unawa, kasaysayan at pagbuo ng isang sanaysay. Ano nga ba ang isang sanaysay? Ang sanaysay ay isang akademikong sulatin na nagpapahayag ng personal na opinyon, kaisipan o karanasan ng isang manunulat tungkol sa isang partikular na paksa. Ayon kay Alejandro G. Avila, ito ay pagsasalaysay ng isang sanay. Gaya sa nabanggit na ang sanaysay ay nagmula sa mga salitang sanay at salaysay. Kung susuriin, ang bawat sanaysay ay refleksyon ng pagiging sanay ng isang tao sa pagmamasid sa buhay. Hindi ito limitadong sa katotohanan lamang. Ito ay tungkol sa kung paano mo titignan ang katotohanan iyon. Kaya naman, ayon kay Alejandro G. Avila, ang sanaysay ay ang pagsasalaysay ng isang sanay. Kasaysayan at pag-unlad ng isang sanaysay. Ayon kay Michael de Montaigne, noong 1580, ang tinaguri ang ama ng sanaysay, ginamit niya ang terminong essays na ang ibig sabihin ay pagtatangka. Ang sanaysay ay nagsilbing sandata at salamin ng lipunan sa pagkalipas ng pananahon, tulad ni Michael de Montaigne. Sinasabi doon na sa kanyang koleksyon na essays, ipinakita niya na ang pagsulat ay isang pagtatangka na mauunawaan ang sarili. Ang kanyang mga gawa ay personal at tila isang liham sa kaibigan. Ayon naman kay Francis Bacon, kabaliktaran ni Montaigne, ginamit ni Bacon ang sanaysay bilang tool para sa agham at filosofiya, at maikli, direkta at hitik sa karunungan na ang kanyang estilo. Sa Pilipinas, ginamit ito ng mga propagandista tulad din na Dr. Jose Rizal at Del Pilar upang gisingin ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Ngayon naman ay unawain natin o alamin natin kung ano nga ba ang dalawang uri ng sanaysay. Ito po ay ang formal at ang di formal. Ang formal na sanaysay ay tumatalakay sa mga seryosong paksa na nangangailangan ng masusing pag-aaral at pananaliksik. At ito po ay objektibo, maingat ang pagpili ng salita at seryoso ang tono. At ang di formal naman ay tumatalakay sa mga pang-araw-araw na karanasan o damdamin ng manunulat. Ito po ay subhetritibo, parang nakipag-usap lamang at mas malaya ang estilo. Upang mas maunawaan natin o mas madaling matandaan ang pagkakaiba ng formal at di formal na sanaysay, ay aalamin natin ang katangian nito. Una, ang kanilang layunin. Ang formal na sanaysay ay magturo, magpaliwanag at manghikayat. Sa di formal naman, ito ay manlibang, magbahagi ng karanasan. Sa kanilang wika naman, ang formal ay itinuturing piling mabuti, technical. Sa di formal naman ay koloksyal, sa pang-araw-araw. At ngayon ay talakayin naman natin ang mga bahagi ng sanaysay. Una ay ang panimula o introduksyon. Ang pinakamahalagang bahagi, dapat itong makakuha ng atensyon ng mambabasa o makahila. Dito rin ilalahad ang thesis na statement. Isipin ang sanaysay bilang isang paglalakbay na magsimula, gitna at dulo. So, ang mauna ay ang panimula. So, dito malalambat ang mga mababasa. Ang isang mahusay na hook o panghihila ay maaaring isang tanong, isang matapang na pahayag o isang sipi.
Ang pangalawang bahagi ng sanaysay, ito po ay katawan o body sa Ingles. Dito pinapalawak ang mga idea na binubuo ito ng mga talata na naglalaman ng mga ebidensya, halimbawa at paliwanag. Kumbaga, ito po ay ang karne ng iyong sulatin. Dito sa isang ipapaliwanag ang iyong mga punto, mahalaga ang paggamit ng mga transitional na devices. Halimbawa, gayunpaman, bukod dito upang maging suwabe ang daloy. At ang ikatlo naman ng bahagi ng sanaysay ay wakas or conclusion sa English. Ang paglagom ng mga tinatalakay, nag-iiwan ito ng isang kakitalan o hamon sa mga mambabasa. Huwag lamang basta itigil ang pagsulat, ibalot ang lahat ng iyong sinasabi at iwasan ang mambabasa na may iniisip o nararamdaman. Ngayon naman ay talakayin natin ang gabay sa pagsulat ng sanaysay. Una ay ang pumili ng paksa. Siguraduhin ito ay kawili-wili at may sapat kang kaalaman. Pangalawa ay gumagawa ng balangkas o outline. Ito ang magsisilbing skeleton o gabay upang hindi maligaw sa pagsulat. Ang pagsulat ng isang proseso, hindi isang bagsakan ng trabaho o tulad ng balangkas or isang outline lamang, huwag itong baliwalain. Ang balangkas ang nagliligtas sa iyo mula sa writer's block. Dito mo makikita kung ang mga idea ay paulit-ulit o kulang sa paliwanag. Maging mapanuri, huwag lamang maglahad ng impormasyon, suriin ang lalim at katotohanan ng iyong mga argumento. Ang huli ay ang revision, babasahin muli ang gawa at itama ang bararila o grammar at daloy ng mga pangungusap. Dahil ang isang mahusay na manunulat ay magtatanong ng bakit, na paano, at sabi nga ng mga batikang manunulat, writing is rewriting. Sa mga draft, ibuhos mo lang lahat sa revisyon. Doon mo lilikunin ang iyong obra upang maging malinis at malinaw. At yan lamang po ang ating talakayin sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig.